Araw nga ngayon ng linggo mga mare at may nagbenta nga sa atin hinog na langka at tamang-tama masarap nga to kapag minatamisan. Sila Kuya Richard nga pumunta muna nga dito sa kabila at kumuha na nga rin dito mga mare ng mga patola. Napakaganda na nga rin ng mga tanim nga natin dito kasi palagi na nga umuulan. Malapit-lapit na nga rin tayo makabili nga ng baboy para nga may alagaan nga dito si Kuya Richard kapag andito na nga siya para hindi rin siya mainip. Dito kasi nga sa atin mga mare palagi kong nakukwento sa inyo madalang na lang talaga umaraw ng matindi palagi na nga lang ang pag-ulan. Pagkatapos nga nila dun sa kabila, ayan, nagsipag-almusal muna nga sila at bumili na nga rin sila ng mauulam. Kapag talaga linggo, si Kuya Richard ay mahilig nga siya magluto. Pagdating nga sa pagluluto, mas maraming alam nga si Kuya Richard. Kaya ayan, sila na lang bumili mga mare kung ano ang gusto nga nilang ulamin. Kami naman nga ni Ran, dinala na nga rin niya yung nabili niya nga langka. Dito kasi sa atin, may kamahalan yung langka dahil pambihira nga lang meron nga mga puno nito. Gaano ba katagal mamunga ang langka? Hindi kasi ang balak natin sa kabila, taniman na nga lang ng mga puno. Para bukod sa gulay, ay meron tayong prutas na mapagkukuhanan. Siya mga mare, dumating na nga sila dito at tamang kain nga lang ako dito. At pagpasensya nyo na kung may salumpas nga ako sa mukha. Ay sus, sa mukha tuloy sa sentido kasi sobrang sakit talaga ng ulo ko ilang araw na. Ayoko naman nga siyang ipahinga kasi diba mga mare, kapag may sakit kapag pinahinga mo, minsan lumalala pa. Ito na nga mga mare, nasikaso na nga rin nila dito yung langka at ito nga yung itsura niya. Sabi nga, ay fresh pa nga daw to dahil kapipitas pa nga lang. Napakasarap din nga nito mga mare, papakin lang kapag hinog. Pero para sa amin, wala lang masasarap sa ginataang langka. Sarap nga din to kung may halo-halo nga tayo mga mare. Kila Eric nga daw, marami nga daw langka doon sa probinsya nila. Sabi ko nga kapag sinundo nga nila si Kuya Noli, magdala nga sila dito. Siyempre, hindi rin talaga may iwasan kapag nag-aasikaso ka ng langka na pumapak ka nga rin. Pakabango nga rin ng langka, kaya naman turap na sarap nga dyan sila Kuya Richard. Sabi nga ni Kuya Richard, bili nga daw ng asukal para gawin nga minatamisan kasi pag hindi nga to ginawa mga mare, masisira na naman nga to. Hindi ko nga alam kung ano lulutuin nga ni Kuya Richard pero siya na nga ang bahala. Pagdating kasi sa pagluluto, masarap din siya magluto parang si tatay din. Sila rin nga may paniniwala basta nga daw lasinggero mga mare masarap magluto. At eto nga si Gael dinala nga ng tita niya habang nagbo-voice over ako. Tingnan nyo, inaantok na naman nga yung mata. Ang dami na nga niyang kayang gawin mga mare, marunong na siya mag-close open. Isa nga kat hindi mo sabihin mag-close open, nakikita ko nagko-close open na nga siya mga mare. Ang bilis talaga ng panahon. Ang dami niya nang kayang gawin. At susunod naman yan ang pagngingipin. Katapos nun makakapagsalita na siya kahit papano at makakalakad na rin. Nakakatuwa sa bata na to, ayaw niya na i-stuck nga dun sa atin. Kapag kasi lagi siyang nandun nagwawala, gustong lumalabas. Kaya ang lola niya mga mare dinadala dito o kaya naman yung tita niya. Paano ba naman nagsisisigaw siya mga mare kapag nga gusto niyang lumabas? O siya, ito na nga yung niluluto nga ni Kuya Richard. Konti nga lang yung binili niya pero tingnan niyo naman mukhang masarap nga to kasi nakapagluto na nga siya nung nakaraan. Pero hindi ko nga lang alam kung anong tawag nga sa luto na yun. Basta may ampaleo siya. Ito nga si Gael, tinuturuan na nga ng tita niya maglakad kasi marunong na humakbang. Noong mga oras din mga mare, tuwang-tuwa kay ate Agat niya. Tingnan niyo dun nga nakating, sabi ko nga sa akin. Hindi pa nga nakakalakad pero tingnan niyo mga mare, paghakbang nga niya marunong na nga siya. Tiyak etong si Gael mga mare, basta marunong maglakad lagi nga natin tong kasama dito. Hindi na nga yan mawawalay sa akin at tiyak ko lagi nga nandito rin si mama dahil sinusundan siya. O siya, maya-maya lang malapit na nga rin tong niluluto nga ni Kuya Richard. Ito lang naman mga kaganapan nga natin ngayong araw. Sobrang simple lang talaga. Pero pagkatapos nga namin mananghalian pupunta nga kami sa grocery at syempre dun nga sa Centro Mall para nga makapag-inventory. Ano ba naman kasi 7 buwan na nga ang huling beses nga natin mga mare makapag-grocery. Hindi talaga kami buwan-buwan mo namimili mga mare. Nung natapos na nga kumulo, inilagay na nga rin ito ni Kuya Richard yung ampalaya. Mamaya nga tatanungin ko nga anong tawag nga sa luto na to. Kasi nga masarap siya, kaya lang mga mare, alam niyo hindi ako ganun kahilig sa maanghang kaya medyo naanghangan din talaga ako pero masarap siya. Naku tiya, kapag nagdala nga nito si Eric galing ang Bicol ay gagataan nga natin yan. Pero yung iba nga daw ay ginagawa nga daw tong torta. Para atang pati ba yun? Nakalimutan ko yung tawag dun pero parang ganun. Ito nga si Kuya Richard, pagkatas kumain, inasikaso nyo na nga rin to para nga gawing minatamisan. Kasi kapag nasa ref nga lang to mga mare at nakalimutan, masisira nga lang to at masasayang. Pero kapag minatamisan matagal nga ang buhay ng langka. Kumbaga ay hindi nga siya basta-basta masisira at syempre masarap din yung papakin pang himagas kapag kakain. Iba dapat nga pula nga mga mare yung ginagawang minatamisan na asukal kaya lang wala nga pula kaya ito't puti na nga lang. Bandang alas 4 nga binalak na nga rin naming umalis. Bago nga kami pumunta sa grocery, nakalimutan ko i-chika sa inyo, nagpaturok nga pala akong anti-rabies. Paano ba naman kasi nakalmot nga ako ni Chulit? O siya mga mare, pagkarating nga namin sa grocery, kinuha lang din namin yung mga dalas nga namin kailangan. Syempre, pinuntahan din namin yung sabon, isa to sa pangunahing pangangailangan natin araw
araw-araw lalo na kapag naglalaba. Namihan na nga namin kasi alam namin na matagal na ulit makakapag-grocery mga mare. Lalo ko ngayon huling grocery natin ay nabash pa nga tayo kasi daw maluho nga tayo, pero sa totoo lang pangailangan lang naman lagi ang kinukuha nga natin. San aminado kami kapag nga nag-grocery kami ay medyo nahihiya nga kami o nakukonsensya kasi baka mabash kami. Pero sa totoo lang ay kailangan naman natin to araw-araw. O siya, ito't nakilala nga tayo nila ate. Pagkatapos naman nga nun mga mare, ayan, pumunta naman nga kami dito sa Centro Mall Valley kasi mag-inventory nga tayo. Nakakatawa nga at nakabili nga tayo dito ng rocking chair. Eto kasi madalas na dumadaan sa FYP ko kaya naman binili ko dahil nung nakita ko to, sabi ko ay maganda nga to kay mama. Dahil mas maganda nga to mga mare na uuga-uga lalo na kapag hawak niya nga si Gael, gusto ni Gael na medyo nayuyugyug siya. Binili ko pa nga lang to mga mare, talagang sobrang excited ko na ang kinuwento kay mama na may bago nga ako sa kanyang regalo. Maganda rin kasi to kapag nagpapahinga si mama, patumba-tumba nga siya dyan sa gilid. Kahit nga hindi kayo naantok kapag andito ka, aantokin ka dahil nga mga mare may kasama nga rin siyang kutsyon. Kaya naman pinassemble ko na nga kay Ran mga mare para masubukan na nga rin nila mama at eto nga sinubukan nila, tuwang-tuwa nga si mama dito. Yung isang binigay ko kay mama ay hindi nga bagay dito, paano ba naman hinihigaan nga rin ni Chichi, kaya sabi ko eto na nga lang at kumakain nga dito si Gael. Napakalakas na nga rin ni Gael mga mare kumain at nangaagaw na nga ng plato at gusto niya siya na lang kumain mag-isa, akala mo na marunong na. Mga mare, pwede na bang abukado nga si Gael? Papakain ko pa lang kasi sa kanya kalabasa, karot, patatas, pero bala ko nga rin siya pakainan ng broccoli. Na nga lang din kahit 6 na buwan na siya, hindi na nga siya mahirap pakainin. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing. Siyempre sa inyo mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.